Purihin ang Panginoon sa hapong ito. Ati pong tignan ang salita ng Panginoon, basahin. At hinango ko po ito sa libro ng 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Tumayo po tayong lahat at mamaya ay tayo'y manalangin lang din. So, tumayo po tayong lahat para sa pagbigay-pugay sa salita ng Panginoon dahil maiksi lang po to. Isang verse po lang ito ay dalawa pala. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. So, basahin po natin lahat. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. But you... so that you might proclaim the excellencies of the one who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people but now are a people of God, who had not been shown mercy but now have been shown mercy. Sa Tagalog, ngunit kayo nga, taong pinili, mga marlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahangan niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangan niyang kaliwanagan. Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos na dakila at mabuti, Panginoon, sa iyong mga salita mo na ami pong nabasa sa oras na ito. Sa inyo po lamang namin ibinibigay ang mataas na papuri, pagsambat, paggalang, Panginoon, sa mga salita mo po na ami pong bulay-bulahin sa oras na ito. And Lord, i-bless mo ang bawat isa, Panginoong Diyos. Hallelujah, mula sa aking mga kapatid, Panginoon. Lord, matanggap namin, Panginoon, hallelujah, ang pagpapala na ihanda mo para sa amin. And Lord, thank you sa gagawin mo sa aming mga kalagitnaan, Panginoong Diyos. And even, O God, your servant, Lord, I pray, Lord God, na kayo ang manguna sa buhay ko, Panginoon. Pagkat, Lord, wala po akong makakaya kung hindi mo ako papangunahan, sasamahan, Panginoon. Lord, I depend only upon to you, Lord. Holy Spirit, that you are my great teacher. Lord, I believe, oh God, that, Lord, nothing is impossible to you, Lord. Speak to me, oh Lord, as your servant, and use me as your vessel today. Thank you, Lord. Hallelujah. Uuwi kami ng matagumpay sa hapong ito. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Muli po nating palakpakan ang ating Panginoon. Isa pa, yung yung panghari, pang King of Kings. Kasi yung mga palakpak natin na mahina, pang mayor lang daw yan. So, isa pa, 1, 2, 3, go! Oh, praise the Lord! Hallelujah. Amen. May katotohanan po yun, di po ba? Noong nakaraang Olympic, di ba, ang lalakas ng sigaw ng mga tao para sa mga pinapanood nila. Pero sa Panginoon po, dapat ma-challenge po tayo. Amen. May kasama pang sigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon. Amen. Practice lang po yun. Hallelujah. So, purihin ang Panginoong Diyos. Ang ating pong series sa buwan ng September ay nasa set apart pa lang po tayo at ang ating pong text sa hapong ito po ay napakaganda. Hinango ko po dito sa we are an elect. Sabi po dito at ang pamagat po natin ay you are chosen. Mga kapatid, sino pong naniniwala dito na pinili ka ng Panginoong Diyos? Amen. Tayo po ay pinili ng Panginoon, mga kapatid. Ano ang purpose ng Panginoong Diyos kung bakit po tayo pinili? May dakila pong layunin, purpose ang Panginoong Diyos. Amen. Sa ating mga buhay. Hallelujah. Out of billions people in this world. Amen. Na-imagine po natin yon. Out of billion people in this world
Or hindi lang billion, trillions, people, pag susumahin po natin, hindi natin mabilang ang daming tao sa mundo. At napakabuti ng Panginoong Diyos. Isa tayong Pilipino, pero hinango tayo ng Diyos sa buhay natin sa Pilipinas, dinala po tayo dito sa bansang mayaman. Praise God. We are blessed. At ano po ang isa pang pagpapala doon na makikita po natin? Hindi lang po tayo pumunta dito na magtrabaho at mabuhay or buhayin ang ating mga mahal na pamilya. Pero ang higit sa lahat, sino po ang hindi naka-imagine doon na mag-a-abroad ako? Pero hindi natin na-imagine na matatagpuan pala po tayo ng Panginoong Diyos. Di ba, napakadakilang pagpapala po yun. Yun po ang aking buhay noon. Sabi ko, kasi yung buhay ko po ay punong-puno ng paghahangad, ambisyon. Isa po akong bunso sa siyam na magkakapatid. At matanda na po, alam niyo po yung bunso, pag ikaw ay tumanda na, matandang-matanda na yung magulang mo. At awang-awa po ako sa magulang ko dahil nakita ko po yung kanilang pagsasakripisyo at naghangad po akong maka-abroad. At salamat sa Panginoon dahil yung desire ng puso ko po, mga kapatid, ay maganda po yung motibo ko, nakita ng Diyos po yun para sa aking mga magulang. Wala pong ibang makakatulong sa aking magulang, kundi ako po dahil may mga kapatid na po ako, lahat po sila ay may mga asawa na. Ako na lang po ang single. So that time, mga kapatid, nag-desire ako na matulungan ko, paano na kaya kung sila'y magkasakit. So, in a short story, nakarating po ako ng France. Pero hindi po inimagine na makakapagsimba pala ako na mayroon palang church na ganito. Kaya glory to God. Ang kaluluwa ko ay iniligtas ng Panginoong Diyos. Hindi ba napakalaking pagpapala po yun? Higit pa sa iinasam po natin na mabless po in material, financial ang ating mga mahal sa buhay. Pero the best and the great blessing na ipinalasap ng Panginoong Diyos sa atin ay yung pag-ibig po niya. Kung paano po natin siya naranasan na mayroong Diyos na nagmamahal po sa atin. Hallelujah. Napakaganda ang plano ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Di ba kung titignan po natin, Jeremiah 29:11. Amen. Yan po yung puso ng Panginoong Diyos. Na kung ano yung pangarap mo na maganda, mas maganda pa ang pangarap ko sa iyo. Yun ang puso ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya napakaganda po itong ating pong text verse na ang sabi dito, but you are an elect race or a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for possession so that you might proclaim the excellencies of the one who called you. Yun pala ang purpose ng Diyos para ihayag mo na mayroong Diyos na lumikha sa atin, na hindi lang Diyos na inallowed po tayong mabuhay, mag-exist sa mundong ito, pero wala namang kabuluhan ang buhay na ito. Nothing. It's nothing. Kaya nga sabi ni King Solomon na tinagurian pong the wisest man. Amen? Sabi niya, ano yung sinabi niya? Vanity, vanity under the sun. It's nothing. Ano man yung makamtan po natin, mga kayamanan, mga ano pang achievement ng tao sa mundo, kasikatan na yan, anumang galing na mayroon ng tao, pero kapag walang Diyos, hindi niya nakilalang Diyos, nothing, useless. Kasi walang patutunguhan ang kanilang mga kaluluwa. Amen.
Kaya ang plano ng Diyos, mga kapatid, ang dakilang purpose ng Panginoong Diyos dito, sabi niya dito, pinili tayo ng ating dakilang Diyos dahil may gusto siya, mga kapatid, sa atin. Amen. Intentional po yun na gusto ng Diyos. Kaya intentional kanyang pipiliin dahil alam niya na ikaw ang makakapaghayag ng kabutihan ng Panginoong Diyos sa mundong ito. Ikaw ang makapagbibigay liwanag sa madilim na mundong ito. Ikaw ang makapagbibigay buhay ang namamatay na mundong ito. Amen. Ang mundong ito ay punong-puno ng takot. Hindi po ba? It's full of fear, mga kapatid. Kaya nga bumabalik po yung isip ko nung time ng pandemic. People all over the world, it's full of fear. Bakit? Yung pandemic na yun, maraming takot na mamatay. Marami ding takot na maghirap. Kaya, ano po yung binigay na law? Lahat magpabaksin. Dahil maraming takot na mahawaan, mag-spread ang virus na ito. Dahil ang mundo ay punong-puno ng takot. Mayroon naman po silang point doon to control that virus. Kaya ang point nila, vaccine. Pero ang pinanggagalingan po doon, takot, full of fear, mga kapatid. Pero ba't ako napunta doon? Dahil ang Panginoong Diyos, mga kapatid, hindi niya po hahayaan na ang buhay lang ng tao, mga kapatid, ay mabuhay, maipanganak, mabuhay, hanggang tumanda at hindi niya nakilala ang Diyos. Kundi ito, mga kapatid, ang magandang balita. Tayo'y pipiliin ng Diyos para gagamitin niya na magpatuloy sa kanyang nasimulan. Amen. Sa mundong ito. Hallelujah. So, ang sabi po dito, you are a chosen. Nag-iiko po ang ating... Salamat sa Panginoong Diyos. Sino po yung masaya dito na naglilingkod sa Panginoon? Amen. Praise God. So, wala pong no retreat, no surrender. Amen? Mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Iniligtas tayo mula sa dilim, mga kapatid. Ang ating Panginoong Diyos, nakita po niya tayo na kailangan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Dahil kapag ang buhay po natin ay nakilala po natin ang Panginoong Diyos at tayo ginamit ng Panginoon, dadami ang mananampalataya. Kung may tanong, kung willing ka ba na magpagamit sa Panginoon? Yun po ang tanong. Kaya nga, mga kapatid, sabi nga doon sa verse, yung mga marami daw tinawag pero kakaunti ang pinili. Kasi maraming ang tinawag pero hindi kasi tumutugon. Pero I hope and I pray na sa lahat ng sinasabi po ng Panginoong Diyos sa atin ay tumugon po tayo. Amen. God chose you, mga kapatid. God chose you. Hallelujah. Sabi dito sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, so that whatever you ask in my name, that the Father will give you. Amen. So napakaganda, mga kapatid. You did not choose me, ang sabi ng Diyos. Amen. So hindi pala natin
Pinili ang Diyos. Totoo yun kasi ang sabi sa kanyang salita, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Sino dito ang maipagmamalaki niya na, Lord, mahal na mahal kita? Amen. Yung pagmamahal ng Diyos na natanggap po natin, karapat-dapat po nasuklian po natin yon. Amen. Ang sabi ng Diyos, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. So, yung sinasabi ko po kanina na ang purpose ng Panginoong Diyos, kaya po tayo pinili, mga kapatid, dahil ang gusto ng Diyos ay gamitin tayo na magbunga. Anong mga bunga na yun, mga kapatid? Isang pagpapala po tayo sa mundong ito. Isang nagbibigay ilaw, nagbibigay pag-asa sa mga nawawalan na ng pag-asa. Nagbibigay kalakasan sa mga nanghihina na mga kapatid, mga kaibigan, mga pamilya. Ang sabi po dito sa number 1, mga kapatid, di ba, sabi dito, may mga points po tayo mamaya na himay-himayin po natin. Napakasarap po. Kunting verse lang po yung text po natin, pero marami po tayong matatalakay sa verse na ito, mga verses. Two verses lang po, mga kapatid. Ang pagpili po sa atin ng Panginoong Diyos, nakita ba natin yon na ano ba yun? How do you know God has chosen you? Naisip ba natin yon? Napansin ba natin yon, mga kapatid? Pinili ba ako ng Diyos? Napag-isip-isip po ba natin yon, mga kapatid? Come on. Sa ating personal, kapag tayo ay nag-iisa, mayroon po yung time na nag-iisa po tayo at naisip po natin, ba't ako naglilingkod sa Panginoon? Bakit ako nagpapakapagod? Ang sarap-sarap namang maging yung matulog. Ang sarap-sarap namang mag-enjoy. Pero bakit ako nagpapakapagod na pumupunta sa church? Na-imagine po natin yon? Naisip po ba natin yon? Isang araw na sumagi sa isip po natin? Di ba? Dahil sa mga sakripisyo ng Panginoong Diyos na natanggap po natin, mga kapatid, karapat-dapat na ang Panginoong Diyos masuklian po natin. Amen. Kulang pa. Yung mga bagay na ginagawa po natin, ang Panginoong Hesus, kulang pang tumbasan po natin yung kanyang ginawa. Imagine po natin, mga kapatid, buhay niya ipinako sa krus para lang sa atin. Sino kaya ang magbo-volunteer na tao na ipako ang kanyang sarili sa krus para lang sa atin? Mayroon kayang makakatiis sa sakit ng pako na itutusok sa ating mga kamay? Wala, di po ba? Wala. Pero sa atin po, mga kapatid, yung pong pagsakripisyo lang po natin, matutuwa ang Diyos. Amen. Kaya palakpakan mo ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Nandito po tayo. Hallelujah. How do you know God has chosen you? Hindi lang po yung nagsisimba po tayo, hindi lang po yung dahil Kristiyano po tayo, magsisimba po tayo. Pero andun po, mga kapatid, yung as a follower of Christ, as a real Christian or believer, mga kapatid, hindi lang Christian na tinatawag. Marami namang Christian eh. Pwede nating tawagin, o Catholic, Christian yan. Basta yung kumikilala sa ating Panginoon. Pero yung dapat na mas malalim po doon, we are followers of Christ. Mananampalataya. Amen. Hindi po religion, mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon. Ito po'y isang relasyon
na kung baga sa isang mag-boyfriend na mahal mo ang boyfriend mo, kahit malayo yan, pupuntahan mo kasi mahal mo siya. Magsasakripisyo po tayo, di po ba? Yan, ganyan nun si pastor. Kahit gabing-gabi na. Hindi, para hindi kayo maantok, hindi kayo makatulog. Ganun po mga kapatid, dahil mahal po natin ang Panginoong Diyos. Masarap po, di ba? Masarap magpuri, sumamba sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Puri ng Panginoong Diyos. Hindi po natin matutumbasan ang sakripisyo ng Panginoon sa ginawa po niya sa atin. We honor God. We honor Him. Hallelujah. At sabi po, noong paano po natin makikita na tinawag po tayo ng Panginoon na tagapaglingkod. Praise God po sa mga nagbibigay ng kanilang buhay. Lumalawak po ang mga nagpapagamit sa iglesia. Amen. To expand. Amen. The kingdom of God. Sa kanyang gawain po mga kapatid. Glory to God sa mga buhay po niyo mga kapatid. Hallelujah. Tayo po ay magtulungan kasi ito po yung gusto ng Panginoong Diyos to advancing His kingdom para mas lalo pa pong yung umangat, lumago ang kanyang iglesia mga kapatid. Salamat, glory to God mga kapatid. Hindi man po namin masusuklian. Baka iniisip nyo, hindi kayo pinapansin ni pastora. Marami lang po yan obligasyon. Pero lahat po kayo, mahal po namin mga kapatid. Amen. At salamat sa mga time nyo, oras nyo, sa pagbibigay ng inyo pong dedication sa pagpapagamit sa iglesia. Amen. So, nung way back po, noong ang Diyos po ay nangusap po sa ating pastor, dahil isa pong example po yun, mga kapatid. Kung paano po natin, sabi nga kanina sa question, how do you know God has chosen you? Way back, from how many years? 8 years ago. Noong sinabi po ni pastor na tinatawag siya ng Panginoon, sabi ko, ayaw ko, kasi mahirap magpastor, mahirap maging leader. Kasi kung ano ang problema mo, problema ko yun. Problema ko rin dahil asawa mo ako. Kasi marami po akong na-witness. Kasi naranasan ko rin mga kapatid, ang naging nag-pioneer po kami ng church. At napansin ko po yung isang pastor, iyak ng iyak dahil sa maraming problema sa iglesia. At nung sinabi ni pastor, hindi lang po siya nag-decide na siya lang, pero kinuha po yung aking pong approval. Dahil isa po kami. Hindi naman siya pwedeng isulong ang gawain dahil mahirap po, mas magaan kapag dalawa. Kaya sinabi po niya sa akin, pero sabi ko, ayaw ko, mahirap. Pero pinanalangin ko po yun mga kapatid. Marami ding buwan mga kapatid ang lumipas. Pero one time, nag-speak sa akin ang Panginoong Diyos for confirmation. Ang sabi ng Panginoon, kung hinahadlangan mo ang asawa mo, hinahadlangan mo rin ako kung ano ang panawagan ko sa kanya. In the short story, nag-yes po ako. O sige, magtulungan tayo. Kasi sa puso ko, mga kapatid, mayroon akong takot. Anong takot po yun? Kasi marami po akong nakikita na mga iglesia na nadidivide, nasisira, hindi nagpapatuloy. At wala po kaming kasama noon. Kami lang na pamilya. Ang kasama po naming nag-start, si Mama. At may isa pa si Sister Dory. At si Brother Gilbert, bunga po yan. Bunga po yan ng panalangin. Bunga yan ng iglesia. Si Brother Romeo pa din pala. Amen. Yan, kami lang, sabi ko, sino ang makakasama natin? Ayaw ko,
mahirap magsimula. Hindi ko alam kung sino ang ating makakasamang maglingkod. Yan, dahil may takot po ako na maging failure ang ministry. Pero, noong nag-start po ang iglesia, glory to God, pag sumunod po tayo sa nais ng Diyos, ano po yan? Smooth. Ipinoprovide ng Panginoong Diyos ang lahat, ang pangangailangan ng kanyang iglesia. Kaya glory to God, nakita ko na mula noon mga kapatid, nakita ko ang porsigido ni Pastor at glory to God, hanggang ngayon nakikita ko na hindi pa naman lumalamig ang kanyang paglilingkod. Glory to God, palakpakan po natin ang Diyos. Hindi po si Pastor, ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, 2 weeks po akong nawala, pero glory to God, marami pong good news dahil nanonood din po ako. Hallelujah. Kaya glory to God dahil alam ko na kapag yun ang nais ng Diyos sa buhay po natin, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Hindi po niya tayo iiwan. Tutulungan po tayo ng Panginoon kung paano po natin maiusad ang kanyang gawain na nasimulan po natin. Amen. Ito po ay trabaho ng Diyos, mga kapatid. Hindi po natin pag-aari ang iglesia. Ang Diyos ang nagtatrabaho sa atin. Amen. Tinutulungan po niya tayo para lalong maipalaganap, lalo po nating ma-fulfill yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa, sa buhay po natin. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya may mga points po dito mga kapatid na titignan po natin. There are 5 points in these verses na pagtutuunan po natin. Ang una po ay a chosen generation or a chosen or elect, ano ba yun? Elect race. Elect race. Amen. So, a chosen generation, mga kapatid, isa tayong piniling henerasyon. Piniling henerasyon. So ano ang pakiramdam mga kapatid kapag tayo ay pinili? Participate po tayo para hindi tayo antukin. Ano pong pakiramdam kapag tayo po ay pinili? Di ba? Masaya? Masaya. Excited. Mahalaga. Di ba? Makikita natin ang halaga natin. Wow. Salamat po. Na-involve po ako sa gawain ito. Amen. So, a chosen generation, elect race. Ito po mga kapatid, Peter is reminding the church precisely how valuable every member to God. Mahalaga po tayo. Ang bawat isa, mga kapatid, ay mahalaga po sa Panginoong Diyos. Amen. You are chosen generation. He is emphasizing God's loving initiative in salvation. Amen. Ang concern lang naman po mga kapatid ng Diyos ay yung ating kaluluwa. Mahal niya kasi tayo. Amen. Tayo'y nilikha ng Diyos according to His image. So, papalagan niya tayo kasi nakikita niya ang sarili ng Diyos sa atin. Kaya ang lahat ng kanyang nilikha, mga kapatid, ay gusto niya ay maligtas, makakilala sa ating Panginoong Hesus. Magkaroon ng kaligtasan na siya po ay kilalanin na siya ang Diyos at dakilang tagapagligtas ng bawat tao. Amen. Kaya mga kapatid, dito, ang Panginoong Diyos din, mga kapatid, ang Panginoong Hesus nung siya po ay nasa lupa, siya mismo ang namili ng kanyang mga disipulo. Amen. He chose His 12 disciples. At nakita po natin ang bunga ng kanilang pagsunod ng kanilang mga disipulong ito. Although His disciples, mga kapatid, ay hindi po perfect, mayroon pong Judas na tinatawag po. Amen. But
yung pong mga tumugon sa panawagan, yung pagpili ng Panginoong Diyos sa kanila, noong sila po ay tumugon sa nais ng Diyos sa kanilang buhay, effective po. Maraming nangyari, maraming naganap na himala, at marami pong nakalaya, maraming naligtas, mga kapatid. Amen. Basahin po natin, mga kapatid. Dito sa Acts chapter 1, verse 15, ito po. In those days, Peter stood up among the brothers. The company of person was in all about 120 people po yan. And he said, Jesus' movement was growing and multiplying. He started with 12, but now the core group was around 120 disciples. Mayroon pa. Acts chapter 2, verse 41. Those who believed what Peter said were baptized and added to the church that day, about 3,000 in all. Hallelujah. So, di ba, from 12 disciples na pinili po ng ating Panginoong Hesus, tumugon po sila dahil sa kanila pong pagsunod sa Panginoon. Ang dami pong naligtas. Lalong-lalo na sa buhay po ni Peter. Very effective po ang buhay ni Peter. Yung pong pag-share po niya, 3,000 ang mga kumikilala sa ating Panginoong Hesus. So, glory to God. Hallelujah. 12. Ilan po tayo dito? Kung lahat po tayo ay kikilos, ang dami po natin. Amen. Amen. So, ang Diyos, nakikita ko ang Kanya pong paggalaw sa ating mga buhay. Amen. Yung sinabi niya kanina na binasa po natin, so that you bear much fruits. Nakikita ko po dito, magkukonceive ang bawat isa. Hindi po physical na conceive, spiritual. Amen. Magbubunga po yan. Amen. At makakapag-akay po tayo ng mga kaluluwa. Yung prutas po natin, hinihinog na ng Diyos. Nandito na sa puso po natin. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung ano po yung purpose ng Diyos, na tayo po ay hinirang sa mundong ito, tayo po ay magpasalamat. Kasi pagpapala po yun, mga kapatid. Amen. Ano pa? A royal priesthood, a holy nation. Ayan. Kapag sinasabi pong royal, yung pong matataas daw na mga tao nito, mga kapatid. Yung pong mga mayayaman. Yung pong mga royal blood na sinasabi. Ma-imagine ko lang po yung amo ko, yung boss ko, nung kami po ay pumunta doon po sa Grace. Papunta na po kami sa eroplano po. May escort pa sila. Ako naman, sumusunod lang. May escort pa sila. At sila po yung unang-unang sumakay sa eroplano. Sabi ko, ganito pa ang mga mayayaman. Special, di ba? Pero, tayo po ay special sa Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Kung tayo po ay simple lang sa mundong ito, pero tayo naman sa langit, tayo ang espesyal. Amen. Tayo ang makakakita sa Panginoon. Amen. Glory to God. Nakakalungkot kasi yes, mayaman nga sila, pero kung hindi nila alam ang kilalang Panginoong Diyos, sabi nga sa kasabihan or sa salita ng Panginoon, what shall be a man who gained the whole world, but he lost his soul. Amen. Kaya sayang. Pero tayo po, mga kapatid, isa pong patotoo, mga kapatid, isa po tayong nagbibigay
testimony sa ating mga employer. At hindi lang po yun, tayo po, ipinapanalangin din po natin ang ating mga employer na yan. Dahil ibinigay po sila ng Panginoong Diyos sa atin. Amen. Yung sinabi ko po kanina na hindi lang po tayo, yung plano po natin na nagtrabaho po tayo dito, magtatrabaho. Pero ang plano ng Diyos sa atin, ibibigay pala ang among ito para ipapanalangin din po natin. Amen. Dahil sila po ang channel of blessing po sa atin. At higit sa lahat, makita nila na tayo po ay anak ng Diyos. Hallelujah. Magbigay ilaw po tayo. Purihin ang Panginoong Diyos. Ako po ay, pinagbigyan ko lang po yung amo ko nung ako ay sumama sa kanila. Pero, di ba sabi naman, give and take. Hindi na lang ako yung take ng take. Sa isang taon, isang beses ko lang pinagbigyan. Kaya, I pray na, hindi ko po alam kung ano na naman next time. Pero alam po nila na mayroon po tayong ganito. Actually, yung mga damit na ipinapamigay sa akin nung isang araw sa donasyon, inaiwan po dahil late nang ipinababa yung amo ko. Nakuha na po yung mga damit doon sa baba ng building. Noong ibinalik ko po yung mga damit na yon, sabi ng amo ko, okay, you can bring to your church. Alam po nila na may church po tayo. At alam nila na may ministry po kami. Kaya, Lord, bless mo po yung mga amo ko, Panginoong Diyos. Yun po yung prayer ko. Lord, mahirap po yung parang ako naman, yung nag-aastang boss na kapag sinabihan ako ay, no. Pero, sa panalangin po mga kapatid, may ginagawa ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya tayo po ay pinili ng Panginoong Diyos mga kapatid. We are a chosen generation and a royal priesthood, an unholy nation. Peter implies this book in 1 Peter chapter 2, mga kapatid, chapter 2, Peter implies that the church is founded in Christ Jesus, the living stone. All commands to love God, to love the people, and to love God's word. Amen. Kaya, kung tayo po ay pinili ng Panginoong Diyos, mga kapatid, tayo ang saserdote. Ano yun sa Tagalog, mga kapatid? Yung pinili ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po ito, mga kapatid, sa mga lingkod, mga kapatid na pinili ng Panginoong Diyos. You remember the life of Moses? Na sinabi ng Panginoong Diyos, Moses, ipiliin mo si Aaron para siya ang manguna sa kanyang pamilya. At now, mga kapatid, that's the Old Testament. At ngayon, mga kapatid, according to Peter, mga kapatid, we are the new Exodus. Kasi yung kwento po ni Moses and Aaron, mga kapatid, the Levites, sila po yung pinili ng Panginoong Diyos as a priest to serve God. At ngayon, mga kapatid, tayo po in the generation na ito, mga kapatid, in the New Testament, we are the generation of God na pinili ng Panginoong Diyos para paglingkuran ang ating Panginoon at maging sa ating mga pamilya, mga kapatid. You are the priest of your family. Amen. Kaya, malaki po ang ating pong accountability na nakakilala na sa Panginoong Diyos. Kailangan po na pangunahan po natin ang ating pamilya. Amen. We are the priests. Tayo po yung hinirang, pinili ng Diyos na gagamitin para sa ating mga pamilya. Kung anak ka man, sabihin natin sa ating mga magulang, ganun po ako noon. Nanay, out of ilan po kami sa pamilya, ako lang po yung nakakilala sa Panginoon. Glory to God po. Pero I share the goodness of God in my life.
Yun po yung sinasabi na parang tayo po yung saserdoting pare na pinili ng Diyos para ihayag ang katotohanan, ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Na kung ano yung nakilala natin sa ating Panginoong Hesus. Amen. So, willing ka ba? Hindi ka ba nahihiya na ibahagi ito sa iyong pamilya? Amen. Yung desire ko noon, mga kapatid, yung galak sa puso ko, nag-desire po ako na, Lord, gusto kong maranasan ng aking mga magulang, mga kapatid, yung galak sa puso ko. Yung kaligtasan, Panginoon, na natanggap ko, Lord, gusto ko pong mangyari sa kanila. And glory to God. 15 years ang pinag-antay ko po, mga kapatid. Nanalangin ako, nanalangin. Dumating na rin po yung time, mga kapatid, na nawalan na ako ng pag-asa. Kasi nag-pray po ako ng church sa amin. Lord, I don't know your way. Pero your way, Lord, is higher than my ways. Nag-desire lang po ako, mga kapatid, pero imagine, ang tagal. Ang daming nangyari po sa 15 years. Pero ang pamamaraan pala ng Diyos, inihahanda niya ang kanyang mga gagamitin sa kanyang iglesia. Na kung ano kaya kung mayroon ng naunang iglesia, wala pang handang magpagamit sa kanyang iglesia. Pero praise God. Ano po yung point ko doon? Nung nag-desire po ako lang ang mananampalataya sa aming pamilya. Nag-desire po akong magkaroon ng iglesia sa aming lugar. Ngayon, mayroon na pong iglesia doon. Hallelujah. At yun po yung ate pong tinutulungan. Every summer, binibigyan po natin sila ng tulong sa BBS na marami pong mga bata. Ang ate pong mga tinutulungan, pinapalaki sa pananampalataya. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Yun po ang nais ng Diyos, mga kapatid. Mag-desire po tayo, mag-asam po tayo, na tayo po ang pinili ng Diyos. We are a royal priesthood, a holy nation. Amen. Ano po ang ibig sabihin ng holy nation? Pwede po nating masasabi na ang Pilipinas, dahil nandito po tayo sa France, oh, you are a holy nation. Pinili ka ng Panginoong Diyos na nandito ka sa France. Holy nation ng Pilipinas kasi maraming mananampalataya dahil maraming concern sa mga hindi pa naligtas ng kanilang mga kaluluwa. Maraming mananampalataya na nagkakaisa para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Amen. We are a royal priesthood. Anak po tayo ng Diyos. Anak po tayo ng hari ng mga hari. Royal. Kung ang ating ama ay hari, so ano po kaya tayo? Anong tawag po sa mga anak? Princess. Prince. Diba? Amen. So ang ate pong tinitignan, mga kapatid, ang tinitignan po ng Panginoong Diyos, yung pong ating service, mga kapatid, yung paglilingkod po natin, yung pagsunod po natin sa Kanya. Amen. You are like living stone, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood. Amen. Ayan, mga kapatid, spiritual house. Tayo po ay hinuhulma ng Panginoong Diyos ng matatag. Spiritual house. Ang ating buhay, makapagtayo tayo ng sambahayan na may takot sa Diyos. To be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Ibigay po natin ang ating pong pagtugon sa Panginoong Diyos, pagsasakripisyo sa Panginoon. In Revelation chapter 1 verse 6, doon ba ako?
Number 2 tayo, no? Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. So, ginawa tayong isang kaharian, mga kapatid, ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Amen. At ang Panginoong Hesus lamang ang mapapurihan, mabigyan ng kaluwalhatian sa buhay po natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yung paglilingkod po natin, tinitignan ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Yung itong week na ito, glory to God. Iniisip ko pa lang, mga kapatid, ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Mapapaiyak na po ako. Dahil ang mga lingkod ng Diyos, naglilingkod po sila sa amin. Si Mami at si John. I will testify this for the glory of God. Glory to God, napakabuti ng Diyos. Nag-iisip po ako noon dahil buhay po ng isang nanay ay napaka-busy, di ba? Occupied. Maghapon, nagtatrabaho po tayo. Pag-uwi natin, may anak pa. Lagi ko pong sinasabi ito. May gawain prayer. Pero ano ang, may karapatan ba akong magreklamo? Wala po. Napakabuti ng Diyos. Dahil sa pananalangin, nakikita ko po na hindi naman tayo nag-i-enjoy doon, hindi naman tayo nagmamarites doon. Yung mga panalangin po, nakaka-bless po ang mga kapatid. Yung mga sharing po ng mga kapatid, nakikita ko po, nakaka-encourage. Lumalago po ang bawat pag-share ng bawat isa. So may karapatan ba akong magreklamo? Kung mga pagsasakripisyo natin ay para sa Panginoon. At kung ang nakikita po natin ay nag-grow ang bawat isa. At ang mga panalangin natin yon ay natutugon. May karapatan ba akong magreklamo? Wala. May anak po ako na kailangan din ko pong umupo sa tabi niya at turuan. Pero, salamat sa Panginoon. Napapagod po tayo, di po ba? Pero salamat, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Noong last year, iniisip-isip ko, magko-college na si Iman. At lumayo nga ang school ni Iman. Hindi kagaya yung school ng kanyang mga ate, malapit lang sa bahay. Lumayo ang school ni Iman. Pero alam ng Diyos yung bawat mga sitwasyon natin, mga kapatid. Iniisip-isip pa lang po natin. Pero ang Diyos tumutugon na, mga kapatid. Hindi ko alam. Yun din ang sabi nila. Hindi sila yung nag-decide na pumunta sa bahay. They heard God. They heard God na pumunta sila sa bahay. Ay yung pag-istipo nila doon, salamat sa Panginoong Diyos. Si Brother John, nagsusundo kay Iman. Kasi malayo po yun magta-travel pa siya. Tapos, pinaglulutuan kami. Wow! Pinaglalaba kami. Maglaba na, magpa-dryer si Brother John. Si Mami nagluluto, pinaglulutuan kami. Masaya siyang nagluluto, kumakanta siya, nagpupuri siya. Galak na galak ang puso niya na magluto. Iniisip ko, Lord, you're so good. Napakabuti mo, Panginoong Diyos. May mga lingkod ka na kami pinaglilingkuran din. Sabi nga ni Brother John, niloloko po niya ako. You serve French people. Your boss is French people. But I am French and I'm serving you. Glory to God. I said to Brother John, thank you so much for your labor of love.
Hindi ko man mabayaran dahil mas mayaman ka sa akin. Yes, mayaman ako dahil I'm the daughter of the king. But dahil Pransi po siya, mas mayaman siya sa akin. Kasi bansa niya ito eh. But He served us. Kaya Lord, glory to God. Yung mga pamamaraan mo, Panginoong. Hallelujah. Service. Ganun po tayo mga kapatid. Yung pong nais ng Diyos kung ano po yung purpose niya sa atin. Ginagamit po tayo. Amen. Sa bawat isa para maging kalakasan ng bawat isa. Amen. Maging magaan ang bawat sitwasyon. At ang Diyos, nakikita niya ang mga bagay na yun, mga kapatid. Hallelujah. A royal priesthood, a holy nation. Mayroon pa ba, Brother Reynan? Wala na yatang verse number 2. Okay, so punta na po tayo sa number 3. A peculiar people. Peculiar people comes from the Latin pecularis, meaning one's own or personal. So, ito po mga kapatid, a peculiar people. Hindi yung pecul, di ba? Ano yun sa Franse? Ano? Yung balakubak, ha? Hindi yun, ganun ha. Peculiar people. Amen. Sabing ganun, yung sa Latin words daw, ibig sabihin nito, mga kapatid, one's own or personal. So, pag-aari po tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kung pag-aari ka na ng Diyos, wala kang karapatan na magreklamo. Amen. Diba? Kung pag-aari mo yung isang bagay, tapos ipinahiram mo lang, at nagre-reklamo, hindi naman maganda yung gamit mo, wala kang karapatan, nangihiram ka lang eh. Diba? Ganon po tayo. Yung buhay na ito, mga kapatid, wala po tayong karapatan na sumuway sa Diyos, kumbaga, dahil tayo po ay pag-aari ng Diyos. Pairam lang po ang buhay na ito, mga kapatid. Ang dapat po nating gawin, we surrender our life to God. Commit our lives to Him, obey Him, and give glory to His name. Amen. Peculiar people. Ito po ay, ang personal po natin, mga kapatid. It's isa pong katangian. Sabi nga, di ba? Tayo ay nilikha ng Diyos according to His image. So, tayo ay katangian ng Diyos. Amen. Nakikita ang itsura ng Diyos sa iyo, kapatid. Hinulma tayo, nakawangis ng Panginoong Diyos. Kung natanggap mo ang puso, ang tibok ng puso ng Panginoong Diyos, ganun din ang tinitibok ng puso mo. Amen. Natanggap mo ang pagpapala ng Panginoong Diyos, dapat maging pagpapala din tayo sa iba. Hallelujah. In Exodus chapter 19 verse 5, sabi dito sa New Living Translation, ito ang ganda. Now, if you will obey me and keep my covenant, you will be my own special treasure from among all peoples on earth. For all the earth belongs to me. Amen. So, ang ganda po, di po ba? Sabi dito, now, if may kondisyon, mga kapatid, if you will obey me and keep my covenant, amen, you will be my own special treasure from among all the people on earth. So, kapag tayo po, mga kapatid, ay nag-obey sa Panginoong Diyos, tayo po ay special treasure ng Panginoong Diyos. Lahat ng nanaisin mo, hindi mo pa hinihiling, ibibigay na ng Panginoong Diyos. Amen.
Mayroon bang nangyari dito na nakaranas ng ganon? Hindi mo pa ipinanalangin, hindi mo pa hiniling, hindi pa nabigkas ng iyong labi, pero nandyan na. Amen. Glory to God. Napakabuti ng Diyos. Marami pong mga bagay na naranasan din po namin yon, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Glory to God. Marami pong mga pamamaraan ng Diyos. Amen. Ayan, nagtatanim po tayo. That's a seed. By faith, mga kapatid, gawin mo ang lahat ng bagay sa pananampalataya para ma-please ang Diyos. Kung nagtanim ka, by faith, asahan mo, may tugon ng Diyos. Hindi mo pa man sinasambit ng iyong mga labi, pero nakikita ng Diyos ang puso mo. Bakit? Kasi makapangyarihan ng Diyos. Ramdam niya ang iyong nararamdaman. Ang bawat pangangailangan po natin, alam niya, mga kapatid. Siya'y Diyos na hindi po nagkulang. Amen. Sagana ang ating Panginoon sa anong paraan, anong kondisyon, if you will obey me. Sa ibang translation, hindi ko po naisulat dyan. Sabi doon, if you will obey me, I will prosper you. Parang ganun. Pagpapalain kita kapag ikay sumusunod sa akin. Amen. Ibubuhos ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Hindi naman tulog ang Diyos, mga kapatid. Ang bawat ginagawa po natin, nakikita yan ng Diyos. Kaya, ang Diyos, He is fair, mga kapatid. At hindi lang fair, kahit nga minsan matigas ang ulo po natin, ang Diyos ay mahabagin. Amen? He is abounding in love, is slow to anger, full of mercy, is slow to anger, and abounding in love. Yan po ang nature ng ating Diyos Ama. Kaya napaka-bless po tayo. Ang Diyos, hindi siya basta, may grasya. Ganun, kalawak ang grasya ng Panginoong Diyos. Kasi ang nais ng Diyos, mga kapatid, wala pong lumayo sa Kanya. Amen. Pero kapag tayo po ay talagang mananampalataya na, followers na ni Kristo, ay huwag naman tayong pabebe. O, sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang pabebe. Amen. Magpursige naman po tayo para umusad ang ating buhay pananampalataya. Amen. Agree po ba kayo doon? Amen. Ang ibig sabihin, we are looking forward for our maturity. Hindi lang pabebe, pa-comfort. Siyempre, hinahanap din ng Panginoong Diyos yung maturity po natin. Amen. So, glory to God, mga kapatid. Next, para mabilis po tayo, number 4. Bilisan ko na. Number 4. That you should show forth the praises. Amen. So tayo po ay pinili ng Diyos para ihayag ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. We should share. We should shout His greatness. Amen. We should be the vessels sa Kanya pong kapurihan. At magpagamit po tayo. For instance na mayroon pong yung mga nangangailangan po, ipakita po natin na tayo po'y ilaw sa kanila. Amen. That ye should show forth the praises. The word praises in Greek means virtue, or powers, or excellencies. Amen.
Basahin po natin sa 2 Peter chapter 1 verse 3. Sabi dito, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Amen. His divine power has given us everything we need, mga kapatid. So, tayo po ay binigyan na, mga kapatid, ng kapangyarihan. Everything we need for godly life. So, anuman, mga kapatid, ang nais mo, ang Diyos ay kasama mo. Ang Diyos ang nagbigay na ng kakayanan para magampanan mo ang lahat ng bagay. Lord, ang hirap naman kung itong kalooban mo, Panginoong Diyos, pupunta ako doon. Mag-share ng salita ng Panginoon. Yun ang kalooban ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Basta you say, sabihin lang po natin, yes and amen, Lord. Yes and amen. Binigyan na tayo ng divine power, mga kapatid. Amen. Binigyan na tayo ng kapangyarihan para magampanan ang lahat ng gusto ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Amen. Dahil instrumento po niya tayo, mga kapatid. Hindi po niya gagawin ng Panginoong Diyos yon kung nakikita niya sa ating mga buhay na hindi natin kaya. Basta sabihin lang po natin, okay, Lord. Yes, Lord. Yun lang, mga kapatid. Para ang plano ng Panginoong Diyos ay maipalaganap sa mundong ito. To proclaim, mga kapatid, to proclaim to those without has taken place within. Yung proclaim, yung ipangalandakan natin, ipahayag natin ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Amen. Na mayroong Panginoong Hesus na nagligtas sa atin. Amen. Kailangan po tayo ng mundong ito. Kailangan po tayo na magbahagi para marami pong makasumpong sa ating Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi nga po, marami pong aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. So, kailangan po tayo, mga kapatid. Kailangan po ng Diyos. Ang buhay na ito ay hindi masayang. Amen. Hallelujah. Psalms 105 verse 15. Amen. Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. Amen. Kapag tayo po ay hinirang ng Diyos, kapag tayo po ay pinili ng Diyos, amen, hindi po natin pwedeng kontrahin. Kung ano po yung mga ginagamit ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay magpasubmit. Amen. Tayo po ay tumugon. Tayo po ay makinig. Amen. Do not touch my anointed ones. Yung mga pinili ng Panginoong Diyos, sila po yung binigyan ng kapangyarihan. Yung kanina po, mga kapatid. Sila po yung binigyan ng kakayanan. Diba? Marami pong mga ginagamit ng Panginoong Diyos. At yung mga iba, hindi po sila nakakasunod sa kanilang mga, sabihin na natin, leaders. Hindi po sila nakikinig. Kapag sila po ay nakukorek, ang interpretation po nila ay sinasaktan sila. Mayroon pong negative na interpretation, mga kapatid. Pero kapag tayo po ay nagpasubmit sa mga inilagay ng Diyos, amen, huwag po tayong sumuway. Kundi tumulong po tayo. Bagkus tumulong pa tayo, sumuporta pa po tayo sa kanila. Amen. Kasi mayroon po yung magagaling kapag once na kinorek mo, ikaw pang pagsasabihan na leader niya. Mayroon po yung ganon.
Pero not intentionally naman na as kinorek ka, hindi naman sa ikaw ay kinukontra. Minsan sa ikakabuti rin. Pero negative lang ang pagka-interpret minsan ng tao. At ang dapat po nating gawin, napakaganda ang espiritu ng pagpapakumbaba, submission sa kung sino man ang inilagay ng Diyos. 'Di ba? Na namumuno po sa atin. Amen. Wag po tayong kumontra. Wag mong kasakitan or nagtampo na. Amen. Yan ay purpose ng Lord para ang bawat hinirang niya ay lalo pang mag-matured, lalo pang umangat. Lalong maging bihasa. Amen. So, salamat sa Panginoong Diyos na may mga ginagamit ng Panginoon, mga kapatid, na pamamaraan niya, nakakatulong po sa ating paglago. Hallelujah. So, dito po mga kapatid, sharing the good news. So, handa po ba tayo na lahat po dito ay nagbabahagi ng mabuting balita? Amen? Naranasan na po ba natin sa ating personal? Naranasan po natin na nakapag-share na ng mabuting balita? God's love you or Jesus loves you, sister. Mahal ka ng Diyos. Yung simpleng ganon na makikita nila na may Kristo sa ating mga puso. Amen. So the last one, sabi dito, of Him who had called you out of darkness. So ito po mga kapatid, tayo'y hinango ng Diyos, kagaya po ng unang verse natin kanina, hinango po tayo ng Diyos sa kadiliman. At tayo po ay dinala sa kaliwanagan. Amen. From the old life, ginawa po tayong new life na, mga kapatid. Sisidlan na ng Panginoong Diyos, a vessel of His honor. Amen. He has called us out of darkness. Kung ano po yung buhay po natin noon, mga kapatid, mula sa karimarimarim na buhay po natin, ipinakita ng Diyos yung buhay na masaya, full of joy, na kahit punong-puno ng pagsubok, na hindi po natin na alam ang ginagawa minsan. 'Di ba? Ang Diyos, ipinapakita niya sa atin ang kanya pong dakilang pagmamahal. You called out of His darkness, sa mundong ito, mga kapatid. Amen. The old has gone. Lagi po nating sinasabi, mga kapatid, ang mga nakalipas ay nakalipas na yon. The old has gone and the new has come. Magliwanag ka na, kapatid. Sabihin mo, magliwanag ka na, kapatid. Sige pa. Amen. Magliwanag po tayo. Ano ang pamantayan ng mundo? Anong sabi? Ang mundo. Ang sabi, dito ka, mas masaya dito. Pero sa Panginoon, kahit kakaunti or kahit mas masikip, di ba? Yung sa daan nga lang, di ba? Narrow road is going to the eternal life. But yung mas malawak na daan, going to destruction. Diba? Ang buhay po natin, mga kapatid, tignan po natin na God, hinango po tayo ng Panginoong Diyos mula sa kadiliman para tayo po ay magliwanag sa mundong ito. Amen. Tayo ang gagamitin na instrumento ng Panginoong Diyos para maihayag sa pamilya po natin, sa kaibigan po natin. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay napakabuti, mga kapatid. Hallelujah. At ang nung sabi, ulitin po natin from the verse, but you are an elect race, a royal priesthood,
a holy nation, a people for possession, so that you might proclaim the excellencies of the one who called you out of darkness into His marvelous light. Hallelujah. Ganun ka, kapatid. Ikaw yung pinili ng Diyos para ipakita mo na ang Kristo na nasa iyong puso na, mga kapatid, ay nagniningning na sa iyong buhay. Amen. Hindi lang po yung Kristo sa labi o sa nguso, pero Kristo sa puso. Amen. Makita ang mundong ito, mga kapatid, kung sino po tayo. Na tayo na po yung ilaw sa madilim na mundong ito. Amen. So, God bless you, mga kapatid, sa sinuman, mga kapatid, na tumanggap sa mensahe ng Panginoong Diyos sa hapong ito. Dahil sinabi niya, you are a chosen generation. Hallelujah. Tumayo po tayo sa mga anak ng Diyos na tumanggap sa kanyang salita. Hallelujah. Let's stand up. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Here I am to bow. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Of all days, praise Him highly exalted. Yes, Lord. Glory
ibang inaasam, Panginoong Diyos, kundi nagpupuri sa inyo, O God. Salamat, Panginoong Diyos, sama sa iyong anak mo na si Jesus. Oh Lord God, na ibinigay ang kanyang buhay para sa amin, Panginoon, para sa kaligtasan ng sanlibutan, Panginoon. At Lord, marami pong salamat, Panginoong Diyos. Isa po kami, oh God, na naligtas. Isa po kami, Panginoong Diyos, na yung pinili mo, Panginoon. Hallelujah. At kami tinawag mo, Panginoong Diyos. Lord God, nagagamitin mo, oh God, to proclaim, oh God, your goodness, to proclaim the good news, oh God. Hallelujah. To share, oh Lord God, yung natanggap po naming kaligtasan, Panginoon. Lord, let your people, Lord God, let us, Lord God, use our lives, Lord God, in this world. Use our lives in this country, in this nation, Panginoon. Hindi lang mo kami hinango, Panginoong Diyos, sa aming bansang Pilipinas at inilagay, Panginoong Diyos, sa bansang ito, Panginoon, para maghanap buhay, Panginoong Diyos. Pero yung higit na purpose mo sa aming mga buhay, Panginoon, ay yung gamitin mo kami, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord, hallelujah. Let your will be done in our lives, Lord. Continue, oh God, continue na magtrabaho ka sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, hallelujah. Habang tinatahak mo namin, Panginoong Diyos, ang patungo sa daan, Lord God, patungo sa inyong kaharian mo. Lord, we continue to surrender our lives. We continue to trust your will, oh God. Hallelujah. That, Lord, we know, Panginoong Diyos, na kung ang buhay namin, Panginoon, ay binigay na po namin, Panginoong Diyos, ng buong buo sa inyo, Panginoon. Lord, wala po kaming karapatan, Panginoon. Wala po kaming karapatan na magreklamo, Panginoong Diyos. Dahil kulang pa ang aming ginagawa, Panginoon, sa mga panahong ito, sa iyong ginawa mo, Panginoong Hesus, sa cross ng Kalbaryo. Kulang pa, Panginoong Diyos, na pagtugon namin. Kulang pa, Panginoon, hallelujah, o Lord God, na pagsukli po namin, Panginoong Diyos, sa iyong ginawa mo. Lord, dahil ang buhay namin, Panginoon, hindi po namin pwedeng ipako sa krus kagaya ng ginawa mo, Panginoong Hesus, kundi kayo lamang, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo ng iyong mga anak mo, Panginoon. Lord God, Lord, na magawa, Panginoong Diyos, ang nais mo sa buhay namin, Panginoon. Holy Spirit, Holy Spirit, hayaan mo, Panginoong Diyos, speak to each and every one of us, Lord. Hindi po aksidente ang araw na ito, Panginoong Diyos. Para hindi po, Lord God, hindi po namin makuha, hindi po namin matanggap, Panginoong Diyos, ang iyong pong mensahe mo, the great purpose, oh God, your great purpose in our lives, Lord God. Lord, thank you. Thank you dahil, Lord God, nasumpungan ka po namin, Panginoong Hesus. Kami naligtas, Panginoon. At Lord, desire din po namin, Panginoong Diyos, ang aming mga mahal sa buhay na wala pang kaligtasan sa inyo, Panginoon. Lord, have your way. Holy Spirit, have your way upon them, Lord. And touch their lives, oh God. Touch their lives na mayroon pong Diyos na, Lord God, na lumikha sa kanilang buhay, na hindi lang po, God, nakiksis sa mundong ito at babalik, Panginoong Diyos, Lord, sa lupa, kundi, Lord, ang kaluluwa po namin, Panginoon, ay, Lord, concern ka, Panginoon. Gusto mo, Panginoong Diyos, ng kaluluwa namin ay bumalik sa inyo, Panginoon, ang espiritu po namin, Panginoong Diyos. Kay Lord, bless our family, our loved ones, Panginoon. Lord, we speak salvation be upon them in your name, Jesus. Hallelujah. And Lord, even this country, Lord, we speak salvation in this country, Panginoong Diyos, na hindi lang po kami na, Lord God, hindi lang po namin pinaprofit, Panginoong Diyos, ang maghanap buhay, Panginoong Diyos, Lord, oh God, kundi, Lord, we share the salvation that we receive from you, Lord Jesus. Lord, we pray, oh God, salvation be upon this country, oh God. Hallelujah. Ang aming mga employer, Lord, we speak upon them, Lord God. We speak, Lord God, salvation, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord, salamat dahil kami, Lord God, ginamit mo na mag-ilaw sa kanila, Panginoong Diyos.
yung pananampalataya po namin, Panginoon. Lord, give us the boldness. Give us, O God, the courage. Give us the power, Panginoong Diyos. Hallelujah, na maging, Lord, patutuo sa kanila, Panginoon. Lord God, hallelujah. Shikarabababa. Orobos sikirabababa. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And Lord, sa mga, Lord God, nangihina, Lord, palakasin mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pananampalataya. Pag-abuhin mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga, Lord, pananampalataya na nasimulan, Panginoong Diyos. Lord, kayo lang, Panginoon, ang nagmamay-ari ng kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Lord God, Lord, our lives, Lord, you owns our lives, O God. Kay Lord God, purihin ka, Panginoong Diyos. Dahil patuloy nyo kami, Panginoong Diyos, Lord, na inaalagaan ng iyong dakila mong pagmamahal. Iniingatan mo kami, Panginoon. Lord God, you sustain us. Lahat ng aming mga, Lord, kahinaan ng physical namin. Kayo, Lord God, ang nagsusustain ng aming physical na katawan, Panginoong Diyos. Lord, ang buhay namin ay pag-aari mo. Ang aming mga hininga, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord, hindi po namin alam kung hanggang kailan ang buhay namin. Pero Lord, higit sa lahat, Panginoong Diyos, habang kami malakas pa at habang kami nabubuhay, Panginoong Diyos, Lord, magawa na po namin ang dakila mong layunin sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Lord God, salamat, O God, sa buhay na mayroon po kami, O God, at patuloy namin ito na, Lord God, ikinugumit, isinusurrender, patuloy po namin isinusuko, Panginoon, ng buhay na ito ay pag-aari mo, Panginoong Diyos. Kaya Lord, purihin ka, dakilain ka, Ma, at ibinabalik namin, O God, ang lahat ng papuri, pasasalamat at paggalang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.